Magandang araw mga kapatid. Ngayon ay ating pag-uusapan ang kwento ng isang matapang na oso na sumabak at tumulong sa giyera noong World War II. Noong taong 1942, ang newly formed Anders Army ay umalis sa Soviet Union patungo sa Iran na sinamahan ng libo-libong mga sibilyang Polish na na-deported sa Soviet Union kasunod ng pagsalakay ng Soviet noong 1939 sa silangang Poland. Sa isang istasyon ng Riles sa Hamadan, Iran, noong April 8, 1942, ay nakita ng mga sundalong Polish ang isang batang Iranian na nakahanap ng isang batang oso na kung saan ang ina ng osong ito ay binaril ng mga hunter. At dahil dito, ay binili na lang nila ang batang oso. Nakasama nila ng 3 buwan sa isang kampo ng mga refugee ng Poland. Noong Agosto, ang oso ay dinonate sa 2nd Transport Company na kalaunan ay naging 22nd Artillery Supply Company. At ang oso nga ay pinangalanan nilang Wojtek na ang ibig sabihin ay Happy Warrior. Noong una, si Wojtek ay nagkaroon ng mga problema sa paglunok, kaya ang ginawa nila ay pinakain nila ito ng condensed milk gamit ang isang lumang bote ng vodka. Pinapakain din siya ng prutas, marmalade, honey, syrup, at madalas nga ay ginagantimpalaan siya ng beer na naging paborito niyang inumin. Makalipas ang ilang buwan, nasihan din siya sa paninagarilyo o pagkain ng sigarilyo. Gayun din sa pag-inom ng kape sa umaga katulad ng ginagawa ng ibang mga taong kasama niya. Kapag naman malamig ang gabi, ay sinasamahan niyang matulog ang mga sundalo para hindi sila malamigan. Nasihan din siya sa pakikipaglaro sa mga sundalo o pakikipag-wrestling sa mga ito at tinuruan din siyang sumaludo kapag siya ay ginigwit. Siya ay naging isang atraksyon para sa mga sundalo at sibilyan at sa lalong madaling panahon ay naging isang hindi opisyal na mascot sa lahat ng malalapit na mga unit station. Hindi nagtagal ay natutunggianin ni Wojtek ang mga gawain ng mga sundalo. Kinokopya ni Wojtek ang iba pang mga sundalo, umiinom siya ng beer, naninigarilyo at nagmamartsa sa tabi nila nang nakatayo gamit ang 2 paa nito sa likod. Dahil nakikita niya na ganito ang ginagawa ng mga sundalo. Si Wojtek ay may sariling tagapag-alaga na itinalaga para alagaan siya. At lumaki nga si Wojtek habang kasama nila ito. At sa panahon ng labanan ng Monte Cassino ay tumimbang na siya ng 90 kilos. Mula sa Egypt, ang Polish 2nd Corps ay muling itinalaga upang lumaban kasama ang British 8th Army sa Italian Campaign. Ang mga regulasyon para sa barkong pangtransportasyon ng British na magdadala sa kanila sa Italia ay nagbabawal sa maskot at ang mga alagang hayop. Kaya naman, upang malagpasan ang restriksyon na ito, si Wojtek ay opisyal na na-drop sa Polish Army bilang isang private at nakalista sa mga sundalo ng 22nd Artillery Supply Company. Bilang isang enlisted na sundalo na may sariling paybook, rango at serial number, nakatira siya kasama ng iba pang mga sundalo sa mga tolda o sa isang espesyal na crate na gawa sa kahoy na dinadala ng isang truck. Noong labanan nga sa Monte Cassino, ay tinulungan ni Wojtek ang kanyang unit na maghatid ng mga bala sa pamamagitan ng pagdadala ng 100-pound o 45 kg na mga kahon ng 25-pound artillery shell na wala man lang nauhulog ang alinman sa mga ito. Habang ang kwentong ito ay patuloy na kumakalat, ay mayroong isang British na sundalo na naaalalang nakakita ng isang oso na may dalang mga crates ng amo. Ginaya ni Wojtek ang mga sundalo. Nang makita niyang nagbubuhat ng mga crates sa mga sundalo, ginaya niya ang mga ito. Nagdala din si Wojtek ng mga mabibigat na kahon na karaniwang nangangailangan ng 4 na katao na kailangan niyang ipatas sa truck o kaya ay sa ibang ammunition box. Ang pinakitang serbisyong ito sa Monte Cassino ni Wojtek ay nagbunga sa kanya ng promosyon sa ranggo from private to corporal. At bilang pagkilala sa katanyagan at katapangan na pinakita ni Wojtek sa giyera, isang paglalarawan ng isang oso na may dalang artillery shell ang itinalaga bilang opisyal na sagisag ng 22nd Company.
Matapos ang pagtatapos ng World War II noong 1945, dinala si Wojtek sa Berwickshire, Scotland, kasama ang natitirang bahagi ng 22nd Company. Nakaistasyon sila sa Winfield Airfield sa Sandwich Farm, malapit sa nayon ng Hutton-Scottish borders. Hindi nagtagal, naging tanyag si Wojtek sa mga lokal na sibilyan at press, at ginawa siyang honorary member ng Polish-Scottish Association. Noong November 15, 1947, si Wojtek ay ibinigay sa Edinburgh Zoo, kung saan ginugol niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay. Madalas na binibisita ng mga journalist at dating sundalong Polish si Wojtek, nang ilan sa kanila ay naghahagis ng sigarilyo para makain niya ito, tulad ng ginagawa niya noong panahong siya ay nasa army pa. Namatay si Wojtek noong December 1963 sa edad na 21, na tumitimbang ng halos 500 kilo at may taas na 5.9 feet. Bilang pagbibigay ng pasasalamat sa kabayanihang ginawa ni Wojtek, ay nagtayo sila ng mga monumento nito sa Poland para pagbibigay pugay sa kanyang naging katapangan at mabuting naiambag sa kanila.